Sabihin niyo sa akin, saan ninyo inilibing ang aking anak? ¿Y el nombre? Si Jose Protasio Rizal. Mga gwardiya sibil. Tara na. Doctor Jose Rizal, soy Capitán Ricardo Carnicero, el comandante político-militar aquí. Encantado. Maligayang pagdating sa dapitan. Gracias, Kapitan. Eto na po. Gracias. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng famosong bisita. Hindi ako bisita, senyor. Aling Gloria, asan si Dr. Jose Rizal? ¿Dónde está el destierro? Ay, Padre Obac. Pinatapon ako dito ng gobyerno. Sa madaling salita, preso. Ang ating cura parroco. Padre, tengo el placer de presentarle el estimado Dr. Jose Rizal. Ang autor ng mga subversibong nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang dakilang erehe at filibustero. Mortal na kaaway ng Espanya at ng Iglesia Katolika sa Pilipinas.
Kilala ko na siya. Senyor Rizal, ayon dito sa sulat ng Gobernador General, pwede kang pumili ng titirahan. Pwede kang tumira dito sa aking komandansya o sa kumbento ng simbahan. Sa kumbento? Sa lalim ng aking bubong? Papayag lang ako sa ilang kondisyon. Kung si Senyor Rizal ay magbabalik loob sa simbahang katoliko, kung kanyang ikukumpisal ang lahat ng kanyang kasalanan, kung babawiin niya ang pagbabatikos niya sa aming mga relihiyoso, Ito na yata ang pinakamalungkot na lugar na nakita ko sa buong buhay ko, Kapitan. Hindi kalungkutan ang nakikita ko dito, kundi katahimikan at kapayapaan. Sobrang katahimikan. Kahit na may ibon na hindi yata humuhuni. Sa mga bahay-bahay, wala ka naririnig na tawanan. Kung di ang walang tigil ng pagdarasal ng rosaryo. San Miguel, Señor! Encantado! Kaya pobrecito hombre. Dati siyang isang seminarista. Nasira ang ulo niya. Nang malaman niya ang tunay niyang ama ay isang fraile. Maraming ganyan sa Islas Pilipinas. Minamahal kong nanay. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Hong Kong. Mabuti naman ang kalagayan ko dito. Para lamang akong nagpapakasyon. Kaya lamang ay hindi ko kapiling ang aking pamilya at wala akong kalayaan. Ligtas ka na sa Hong Kong. Bakit bumalik ka pa sa Pilipinas? Para sa Pilipinas na mapaglalabang kong reforma, Kapitan. Narito ang laban. Wala sa ibang bansa. Anong reforma ang gusto mong mangyari? Ang Pilipinas ay kailangan magkaroon diputado sa Congress. Isang kinatawa na magpapaabot sa Espanya ng mga hinaing ng mga Pilipino. Hindi masamang reforma. Conforme ako po diyan. Kailangan ding matigil ang pakikilan ng mga praile. Amigo, yan ang mahirap. Masyadong malakas ang influensya nila. Sobra na ang panghimasok nila sa buhay. Dahil sa mga praile, pinalayas ang aking pamilya mula sa Kalamba. Dahil sa mga praile, nagkawataw-katak ang aking pamilya. Iba pinatapong sa Hulo. Iba nakatira sa Hong Kong. Ano pa ang iba niyong kahilingan, Diputado Rizal? Kalayaan sa reliyon. Kalayaan sa periodismo. Mawalang galang na. Kayo ba ang pinag-uusapan sa bayan?
Ang bagong dating, si Dr. Oliman. Oliman? Nag-aral ako sa Alemanya, pero hindi ako Aliman. Doktor kayo. Gusto ko magpagamot, pero wala akong ibabayad. Pero kung may maitutulong ako sa inyo sa anumang bagay, makakaasa kayo sa akin. Opo. Kailangan niyo ng pahinga. Salamat po. Doktor, pwede mo bang ayusin ang aking mga mata? May asawa ka na ba? Mayroon na po, doktor. Nakapag-asawa ka pala ng ganyan ng iyong mga mata. Ba't kailangan pang pa-opera? Upang makatitiyak daw siya na hindi ako makakatingin sa ibang babae. Sige. Gagawin natin ang paraan yan. Salamat. Magpapagamot din ba kayo, Padre? Kahit erehe ang doktor. Hindi mo na ba ako nakikilala, Pepe? Si Pepe ang paborito kong estudyante noon sa Ateneo. Nawawalang tupa, sabi nila. Posibleng nawaglit, pero hindi tuluyang nawala. Naniniwala ka pa ba sa Diyos, Pepe? Paano ko pagdudahan ng eksistensya ng Diyos kung naniniwala ko sa sarili kong eksistensya? Kung kinikilala ang epekto, kailangan kilalanin ng dahilan. Pero ang gabi ko sa aking paniniwala ay ang aking konsensya. Hindi ang simbahan. Masyado na yatang lumalalim ang diskusyon. Si Padre Sanchez, Senyor Carnicero, si Padre Francisco Paula de Sanchez, ang una kong naging gabay sa pagsusulat ng tula. Siya'y para ko ng ama. Patawari ka sana ng Diyos, Pepe. Kasalanan para sa isang pare ang maging ama. Nemo iudex in causa propria. Hindi ako pwedeng maging huwes sa sarili kong kaso. At bakit hindi? Sino ang mas makakilala sa akin, kundi ang sarili ko, hindi ba? Sinasabi ng mga kasamahan kong Jesuita, tigilan mo na raw ang iyong mga mahaderiya. Mahaderiya? Iyan ba ang tawag nila sa aking pangatwiran? Sayang daw kasi at hindi mo ibinuhos ang iyong talino para sa mas mabuting mga layunin. Posible nga may mga layunin mas mabuti. Pero ang layunin ko naman ay mabuti. Tama na yun para sa akin. Nakakita na ako ng konting liwanag. At ito'y gusto ko lamang ipakita sa aking mga kababayan. Oo. Bakit dyan mo inilalagay ang bundok ng Apo? Iurong mo yan sa gawing sur. Pati ba naman ito'y pagtatalunan pa natin? Matanda ng aking ina, Don Ricardo. Gusto ko sana makasama siya rito sa dapit hapon ng kanyang buhay. Sa ngayon ay nasa Hong Kong siya. Isang distiyerong katulad ko. Kasama ang mga kapatid kong babae. Sana'y payagan silang tumira dito sa dapitan.
Wala sa akin ang desisyon. Pero ipaabot ko sa Gobernador General ang iyong kahilingan. Ipinapangako ko sa gobyerno na hindi ko abusuhin ang anumang kalayaan na pagkakaloob sa akin. Buenos días, Pepe. Padre Sanchez, buenos días. Napasyal kayo. Ito pala ang iyong talisay. Mi retiro. Ang aking pahingahan. 16 na hektarya. Nabili ko sa halagang 18 pesos. Napanulungan ko mula sa loteriya. Dati na rito ang malalaking punong kahoy. Ngunit, yung mga puno ron, lansones, mangga, papaya, kape at kakao, ako lang nagtanim yan. Hindi ka lamang pala makata, pintor, eskultor, manggagamot, isa ka ring labrador, tagabungkal at tagalinang ng lupa. At itong pinagduktong-duktong na biyak na kawayan, ito ang daluyan ng tubig mula sa sapa para pandilig ng aking lupa. Ginawa ko rin to. Inhinyero ka rin pala. Negosyante pa. Kasama ang ilang kapitano sa bumuo ko ng kumpanya upang magbenta at bumili ng abaka. Sa una pa lamang kumita na kami ng 200 pesos sa unang bilihan. Dalisay na tubig, sariwang hangin, malilim na mga punong kahoy. Nasa paraiso ka rito, Pepe. Kung paraiso man, ito ang paraisong bilangguan. Ito ang iyong kapalaran. Tanggapin mo na maluwag sa loob. Maging matiising ka, tulad ni Kristo. Kaya ka ba pinadala dito, Padre? Para ituro sa akin ang pagtitiis? Isa akong misyonero. Naiisa ang pakay. May kayat kang magbalik loob sa simbahan. Pero bigo daw ako sa aking misyon. Meron kang ibig pahiwatig, Padre. Babalik na ako sa Manila, Pepe. Pinauuwi na nila ako. Padre, magiging mas malungkot ang dapitan sa pagalis mo. Magbabalik loob ka na ba para lang mapanatili ako rito? Ako na rin ang unang magsasabi. Ang isang mabuting pastol ay hindi nagkukulong o bumabansot sa kanyang alaga. Hinahayaan niyang bukas ang pinto ng kwadra. Sa gayon ay malayang nakalalabas ang tupa. At kusang loob din ang pagbabalik. Patawarin mo ako, Padre. Hindi ako naging maamong tupa. Gaya ng sinabi ko na, Pepe. Kasalanan para sa isang alagad ng Diyos ang maging ama. Pero sasabihin ko sa iyo totoo, para na rin kitang anak. Nalulungkot ko, Don Pepe. Hindi ka pinagbigyan ni Tispuhol. Ano pa ba ang kailangan niyo sa akin? Ginawa kong lahat para maging mabuting mamamayan. Narinig mo ba akong nanunusol sa mga taong bayan? Bukod sa iyo at kay Padre Sanchez, may pinagsabihan ba ako sa pang-aabuso ng mga praile? Nagsalita ba ako tungkol sa mga pagkukulang ng Espanya sa kanyang kolonya? Uminahon ka, Don Pepe. Alam ko may mga espiya ka, Don Ricardo. Masasabi nila sa iyo sa pakipag-usap ko sa mga Tapitanos. Ni minsan ay hindi ko binanggit ang noli me tangere at el filibusterismo. Nakahanda na nga ako manira ng panghabang buhay dito sa Dapitan kung pagbibigyan niyo aking kahilingan na makapiling ko ang aking pamilya. Pero kahit yan, hindi niyo mapagbigyan. Don Pepe,
Gusto ko ipaalala sa iyo ang iyong estado. Hindi ko yung nalilimutan. Ako isang distiyero at preso. Para sa akin, hindi ka preso, kundi kaibigan. Magkaiba tayo ng paniniwala, pero inirespeto natin ang isa't isa. Amigo, maniwala ka sa akin. Ginawa kong lahat para matulungan ka. Pero wala na akong magagawa ngayon. Wala na sa aking kamay ang iyong kapalaran. Halika, dito tayo. Oh, anong ginagawa niyo mga bata dito? At saka, ba't wala kayo sa eskwela? Mahirap lang kami. Di kaya ng mga magulang namin na papag-aralin kami sa kabayanan. Senyor Don Fernando Blumentritt, mahal kong kaibigan. Hindi mabura sa isipan ng masasayang araw ko dyan sa Europa. Wala nang mga araw na yon. Ang mga pakpak ng paru-paro ay nasunog sa ningning ng liwanag. At ngayon ay lupaypay sa lupa ang paru-paro. Iniisip ang mga bulaklak. Pero mula sa kasamaan ng kasalukuyan ay maraming mapupulot na kabutihan sa hinaharap. Sa mabahong tae ay sumisibol ang mga bulaklak. Binabalaan ko kayo, mga kapatid sa pananampalataya, lalo na kayo mga magulang. Huwag naman sana kayong padadala sa mga matatamis na pangako ng mga ere. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon, mabuti pang talian kayo ng mabigat na bato sa leeg at ihulog kayo sa dagat kaysa ipariwara ninyo ang mga batang paslit. Kung ang isang pirasong mangga ay nagkakahalaga ng 3 pera, magkano ang 2.5 dosena? Fernando, huwag kang magbilang ng daliri mo. Ang 2.5 dosena ay 30. Kung 3 pera ang bawat isa, ang dapat kong bayaran ay 90 sentimos. Magaling. Tao po. Tao po. Tuloy po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Magandang hapon po. Ito po ang aking asawa. Ang aming anak, si Joselito po. Ito kayo. Nandito po kami para ipasok sa inyong eskwelahan. Alam niyo ba ang mga reglamentos? Walang bayad ang pag-aaral dito. Pero kailangan mga bata ay magtrabaho. At kailangan dito sila matulog. Dahil masyadong malayo ang talisay sa kabayanan. Alam na po namin ang patakaran. Ganon din po ang aming anak na Joselito. Hindi ba kayo natatakot para sa anak niyo na mapariwara? Baka hindi siya makarating sa langit. Ginoong Rizal, ako po'y miyembro ng Legionaras de Maria at ako po'y kinausap ni Padre Obac. Baka raw po ako i-excommunicado kung papapasukin ko sa inyong paaralan si Joselito. Mahirap lang po kami. Wala akong pwedeng ibigay na mana sa aking anak kundi kanyang pag-aaral. Magalit na po si Padre Obac. Basta ang alam po namin, hindi magagalit sa amin ng Diyos. Ikaw, Joselito, hindi ka ba natatakot sa mga pare? Wala naman akong ginagawang masama eh. Eh, sa mga kaprit tiyanak, takot ka ba? Ang balita ko'y maraming maligno sa gubat na ito. Tignan mo yung balita na yun. Meron doon lumalabas na kapre. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. At napakabaho ng kanyang hinihitit na tabako.
Ang baston ko? Sinong kumuha ng baston ko? Hindi po namin alam, Maestro. Maestro, dala-dala po niyo kanina nung nanganghayo kay Joselito. Nako, nailapag ko pala sa ilalim ng balite. Joselito? Ano po yun, maestro? Bumalik ka sa balite at kunin mo yung baston ko. Ha? Ito na po yung baston niyo, maestro. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi po. Wala po. Maestro. Kalawan ng bata. Adlo ka, no? Adlo. Akot ka, no? Akala mo, kapre kami, no? Paspas siyang nagdagan at nakitaan niya tong sulo. Duwag si Joselito, Maestro. Duwag. Duwag. Di ba hindi pwede dito ang duwag? Hindi ako duwag! O, inaamin ko, natakot ako. Pero kahit natakot ako, nagawa ko yung pinapagawa sa akin. Natupad ko yung mission ko, hindi ba? Naibalik ko yung baston ni maestro. Tama si Joselito. Ang importante ay napangibabawan niya ang kanyang takot. Yan ang tunay na katapangan. Nakapasa ka sa unang mong eksamen. Ikinararangal kong tanggapin ka bilang isang estudyante. Salamat sa inyo, ah. Pinakamamahal kong nanay. Pagkatapos ng mahigit sa isang taon ng kapepetisyon at pakikiusap, sa wakas, ay pumayag din ang Gobernador General na makapiling ko kayo. Kalaki pang pamasahe para sa inyo at sa aking mga kapatid. Aasahan ko ang inyong pagdating. Inay, napagod po ako sa biyahe. Hindi naman. Chicos, Senyora, ako na lang po. ipinakikilala ko sa inyo aking mahal na ina, Teodora Salamat. Alonso. At aking mga kapatid, si Trining, Maria, Narcisa. Good afternoon, ladies. We hope you had a happy trip. Alam nilang umi-English kayo sa Hong Kong. Kaya iniinsayan nila ang kanilang Ingles. Yes, we had a pleasant trip. Thank you. Maraming salamat, mga iho. Naku, nag-abala pa kayo. Upo tayo, Mapo Maya. muna kayo Naku, na. salamat. Magsiupo na kayo. Paborito ko to, ah. Pasensya na kayo dyan, nanay. Matamis ba ang mangga? Itong paborito mo, Maria. Oo, Nanay, kamusta na po ang buhay? mabuti. Ang tatay at si Pasiano. Mahina na ang tatay mo, Pepe. At ang kapatid mo si Pasiano, Salamat. naroon pa rin sa hulo. Nagsasaka. Kami nga ay matagal na rin namin siyang hindi nakikita. Mukhang masarap. Si Leonor, Salamat. ang aking mahal na pinsan. Kamusta na siya? Bakit bigla kayong natahimik? Pepe, huwag ka mapipigla. Si Leonor? Pinilit siya ipakasal ng kanyang mga magulang sa ibang lalaki. Pero alam mo yun, hindi ba, Pepe? Pero kahit kailan ay hindi siya naging maligaya. Naaalala pa ba niya ako? Pepe, patay na si Leonor. Pardóname.
Pepe, malamig ng pagkain. Sariwa ang simoy ng hangin dito, Pepe. Ito ba ang tinatawag na talisay? Maganda. Napakaganda ng lugar na ito, Pepe. Pagkatapos kong operahan yung mga mata, mas malinaw niyong makikita ang gandahan nito. At makikita niyo ang mga ginawa kong pagbabago. Yun ang aking klinika at ospital. Yun naman dormitoryo. At doon naman ang aking manukan. Aba, marami kang pinagkakabalahan nandito, Pepe. Ano pa ang magagawa ko kaysa maubos ang panahon ko sa paghihimutok? Kawawa ka naman. Mas naawa ko sa inyo, nanay. Dahil sa akin, pati kayo, at ang buong pamilya natin. Dumadanas ngayon ng katakot-takot na hirap. Inilantad mo sa hagdan ng templo ang kanser na umiiral sa lipunang ito. Ipinaalam mo sa buong mundo ang pagmamalabis ng mga praile at gwardiya sibil dito. Humingi ka na reforma. Ba, hindi naman kasalanan sa Diyos ang ginawa mo, Pepe. Pero kahit walang sala, pinarurusahan ako. Katarata ang lumalambong sa kanyang mga mata. Malabo na kanyang paningin. At kung di siya maoperan kaagad, malamang mabubulog siya. Handa na ba kayo magpa-opera, nanay? Espesyalidad mo ang mata, iho. Gawin mong nararapat. Pepe! Narcisa! Maria! Oh, nasaan pa ang mga tao rito? Oh, Nay! nanay! Nanay! Ano ba itong ginagawa ninyo? Nakababagot naman kasi. Paano kayo gagaling yan? Mabuti naman ang pakiramdam ko. Kailangan nyo ipahingayin yung mga mata. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Mahirap sa isang doktor ang gumot ng sariling kamag-anak. Malubhan ang kalagayan ng iyong ama, Pepe. Naniniwala siya na hindi na siya magtatagal. Kailangan niya ako sa kanyang piling hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ihalik niyo ako sa kamay ng tatay. At sabihin sa kanyang gustong-gusto ko siyang makita. Pero... Naiintindihan niya. Huwag kang mag-alala. Sining, handa ka na ba? Opo, nanay. Maria, Narcisa, aalagaan ninyong mabuti ang inyong kapatid. Hindi ko malaman, anak, kung magpapasalamat ako sa iyo. Dahil inoperahan mo ang aking mga mata. Malinaw ako nakakakita ngayon. Pero malinaw na malinaw rin nakikita ko ang mga pagdurusa mo.
Paalam po, Nanay. Parang ganito ring araw nang dumating ako sa lugar na ito. Ang lahat ay tahimik. Malungkot. Mapanglaw. Tumingin ako sa aking paligid. Wala akong nakita kundi dilim. Busikit na karimlan. Pakiramdam ko'y nag-iisa ako dito. Abandonado. Akala ko'y binagsakan na ako ng langit. We are looking for Dr. Jose Rizal. Oh, Ito po. larga na. Adios, senyor. Adios. Maestro, may mga bisita po kayo. Dr. Rizal, ako po si Manuela Orlac. Por favor. At siya po si Josephine Bracken. Dr. Rizal, I'm George Telfer. Nagkakilala kami sa Maynila. Akala nila nandun ang klinika ninyo, kaya't nagmagandang loob akong samahan sila dito. I'm very pleased to meet you, Mr. Topher. As you can see, Doctor, I'm blind. I once could see, but now I'm blind. I was hoping to avail of your services. Joselito, pakisamahan sila. So, your name is Josephine. We have the same name, three of us. I'm Joselito, the little Jose, and you are Josephine, the woman Jose, and our maestro, he is the big man Jose. So we are Tocayo. Tocayo? It means we have the same name. Ah, Tocayo. We heard of your fame as an eye surgeon back in Hong Kong. We were neighbors there when you lived there, but I don't think we ever met. When my eyes started to go, I sold everything I had in Hong Kong and came looking for you here in the Philippines. I will need to keep you here for a few days, under observation. We have a Nipa house next door for patients coming from outside of the Pitan. As you wish, Doctor. Josephine? Yes, Papa. Josephine, my darling Josephine, is always at my side. She's my eyes in this, my tight dress. The winter in Brussels was very cold. I was trying to finish my second novel, and all I had to eat was a tin of biscuits. So I rationed myself 1 biscuit per meal per day. And did you finish your novel? I almost burned it because I needed the fire to keep me warm. But I did finish it. And when it was published, it cost me so much trouble that I ended up here in the Pitan, an exile. Poor Dr. Rizal. I used to see you in Hong Kong. Really? Then, I must have seen you too. Perhaps, but that was 3 years ago. If you saw me then, you must have seen a child. You, on the other hand, many people knew you and pointed you out to me. You were that famous Asian doctor who could work miracles with eyes. I remember seeing you walking to your flat one day with your bowler hat and cane. You were ever so handsome then. Itu,
Qué guapa eres. You must teach me Spanish. What did you say just now? How beautiful you are. You're much too kind, sir. Just being honest. You are a man of the world, Dr. Rizal. You certainly know how to turn a young girl's head. Well, here we are. Good day to you, Dr. Rizal. A good day to you too. Hasta mañana. And what does that mean? I'll see you tomorrow. Hasta mañana. Here, let me help you. You frightened me. I'm sorry. I got it. How's your father? He's not really my father, you know. My mom died when I was very young, and my real father gave me up for adoption. Do you know your father? Private James Bracken of the 28th Regiment of Foot. He's deceased now, so I guess it makes me an orphan. It was Mr. Topper who took me in and raised me. That was very kind of you. Thank you. Josephine? I have to go now. Josephine? I asked for water. Where is it? Here's your water, Papa. Sit beside me. Drink your water, Papa. You've grown, my darling. You've grown so much. You used to hug and kiss me ever so often. Have you no kiss for your papa now? Josephine. 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 Is something the matter? Why are you so quiet? I've been thinking how lucky you are. Even in exile, you have family and many friends that care for you. All I have is a sick old man that I must care for. Will you be operating on Mr. Toffer? No, Miss Josephine. I cannot. It is too late. He is completely blind. Nothing I do can change that. I'm sorry. Then it is time for us to go. Thank you. Wait. No, you must not go. I love you, Josephine. Dr. Rizal, what are you saying? Why, we've only known each other for a short while. It is long enough. I fear it is your loneliness here that makes you say this. Your loneliness and my distress. No, Josephine. No, believe me. Speak for yourself, Dr. Rizal.
I would like to ask for your daughter's hand, Mr. Toffer. You know how young she is. She's 18. She's just a child. She's a woman, sir. You can't restore my sight. Now you want to take away from me the only eyes I have. This is my death you're asking for, Doctor. My death. So be it. Papa, no! Damn you. Damn you. Damn you. I can't leave him. Let's just wait for them. I'm sorry, but I can't. He took care of me when I had no one. I must see him back to Hong Kong. Are you coming back? I don't know. I really don't know. Everything will be all right. Go ahead. Go with him to Hong Kong. Everything will be all right. You have a letter from my mother. If you need a place to stay in Manila, go to her. She will take care of you. Josefina, no te olvides que estas playas late por ti un corazón. Don't forget, on these shores, there is a heart that beats for you. Tao po. Ay, magandang gabi po, Ma'am Pepe. Tagalog kayo? Taga-Kalamba po. Magkamag-anak nga ho tayo eh. Malayo magkamag-anak pero magkamag-anak. Pablo Mercado po. Pag-utusan po ninyo. Pablo Mercado. Wala akong kilalang Pablo Mercado. Ma'am Pepe, matagal kayong nawala sa Pilipinas. At ako naman hindi napirmi sa Kalamba. Eh, lagi po akong lagalag. Hindi ba ganyan ako patutuloyin? Halika, tumuli ka. Maraming salamat po. Maupo kayo. Salamat po. Siya nga pala. Nakapag-apunan na ba kayo? Ay, tapos lang po. Busog pa po ako. Ma'am Pepe, hindi po inaitatanong eh. Kaisa niyo ako sa layunin ninyo tungkol sa ating bayan. At handang-handa po ang inyong lingkod upang magsilbi sa inyo. Humahalik pa sa inyong mga kamay. May ibig ka bang ipahiwatig? Nais ko lang sanang malaman na kung anong gusto niyo iparating sa ating mga kababayan, eh handa-handa po akong ipuslit ang mga ito mula rito. Wala na akong panahon sa mga bagay na ganyan. Ma'am Pepe naman, oh. Yung mapaniwala na isang katulad ninyo, walang binabalak tungkol sa kabutihan ng ating bayan. Makakalis na kayo at wala akong panahon para sa inyo. Mang Pepe, maraming salamat po. Walang anuman. Mang Pepe, baka may gusto kayo ipadala o baka gusto nyong mapasabi sa kanila. Katulad na sinabi ko sa inyo, Senyor Mercado. Huwag na lang. Sino ka talaga? Sino? Florencio naman po. Sino nagpadala sa'yo dito? Sino nagpadala sa'yo? Ang mga
Praile po. Bigyaran po ako ng mga praile para patayin kayo. Nabali yata ang kamay ko. Maestro, totoo bang masong kayo? Hindi ko yung kinakaila. Totoo bang kayong mga mason ay naglalagay ng krusipiho sa loob ng inyong sapatos na para nyo laging tinatapakan si Yeso Cristo? Saan mo narinig yan? Yun po ang sabi ng mga pare sa mga magulang ko. Sinubukan mo na bang maglagay ng buti ng mais sa loob ng iyong sapatos? Masakit, hindi ba? Hindi ka makalakad. Bakit ngayon ako maglalagay ng haspiyo sa loob ng aking sapatos? Nakahanda na ba kayo? Opo, maestro. Tingnan natin kung madudimay niyo ang damit ng inyong makalaban. Engarde! Atake! Huwag kayong panghinaan ng loob. Ganyan talaga sa umpisa. Balang araw ay matututo rin kayo. Bahagi sa ating leksyon ang pag-aaral ng arnis, eskrima, at boxing. At ang importante sa lahat, jiu-jitsu. Anggar. You came back. I didn't think you'd ever come back. How's Mr. Toffer? I found a companion for him. By now, he should be back in Hong Kong. He was a pitiful sight when I last saw him, weeping and raging. But he could not stop me from coming back to you. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Padre, gusto sana naming pakasal. Hindi ako nagkakasal ng ere. Padre Obak. Wala kaming problema sa babaeng gusto mong pakasalan. Alam naming isa siyang Katoliko. Ang problema ay ikaw. Magbalik loob ka muna sa Iglesia Katolika. Do you, Josephine Bracken, accept me as your husband? I do. And to you, Jose Rizal, take me as your wife. In sickness and in health, for richer, for poorer. With God as our witness, with earth and sky and sea, as witness of our love, we hereby declare ourselves Husband and wife. Love, I will love you ever. Love, I will leave thee never.
ever to me, so precious to thee. Never to part, heart bound to heart, never to say goodbye. Sinasabi sa banal na kasulatan, huwag makikiapid sa di mo asawa. Ang sino mang nagsasama bilang mag-asawa sa labas ng sakramento ng matrimonyo ay nagkakasala sa ating Panginoon. Ang apoy ng impyerno ang naghihintay sa kanila. Mga kapatid, alam ninyo kung sino ang tinutukoy ko. Alam ninyo kung sino ang nagsasama sa banig ng kasalanan. Kaya mga kapatid, huwag ninyong pababayaan ang inyong mga anak ay mapariwara. Sinasabi ko sa inyo, ilayo na sila ngayon sa tukso. I have no wish to get married to anyone else. But you don't understand. I keep thinking I'm only adding problems to you here. Perhaps I should go. This is a lonely place. For a city girl like you. Everything is lacking here. I can understand if you wish to leave me. Alone with my patients and the boys. It's not what I meant. Don't you know it is you I worry about? The people thought so highly of you before I came. Now, they say we are living in sin. My mother says it's better to live this way in the grace of God than to be married in mortal sin. Your mother speaks beautifully. In fact, I can almost forget what that horrid priest said about you in church. But other people, they're frightened by what that priest says. They're afraid. They're afraid of being excommunicated. Even the parents of your students. Do you hear something? Anong ginagawa niyo rito? Ano pong ginagawa namin dito? Ano daw ang ginagawa natin dito? Pasokan na po bukas, maestro. Nandito po kami dahil pasokan na bukas. Hindi ba kayo natatakot sa impyerno? Hindi ho. Hindi ho, maestro. Maestro, kayo na rin po nagsabi na ang karunungan ay walang silbi sa isang duwag. Oo nga. Oo nga. Hindi yata kami duwag, maestro. At kayo namang mga magulang? Aba, senyor, isang malaking karangalan para sa amin na maturuan ng aming mga anak na isang pantasta katulad nyo. Hindi ba? Hindi ba? At narito po kami ngayon sama-samang dumulog dito. Totoo po yun, senyor. Totoo po yun. Hinahabili namin sa inyong mga kamay ang pag-aaral at edukasyon ng aming mga anak. Hindi ba? Mabuhay si senyor! Mabuhay! Mabuhay!
Walsera Medesteno. Ano ang aking magiging kapalaran? Bien. Tu vida no será más que una lucha continuada. Alégrate, pues que en la lucha se perfecciona el hombre. Ang buhay mo ay isang patuloy na pakikibaka. Maging masaya ka sapagkat sa pakikibaka ay ganap na mahuhubog ang tao. Muy bien. Bravo! Gusto Sige. Gusto mo bang lansones, hijo? Ayaw niya raw ng langsones. Ang gusto niya raw ay santol. Santo, Joe, pitas ka ng santo, por favor, ahora mismo. Sisa, naalala mo ba si Manuel Orlac, yung kasama ni Josephine nang una siya pumarito sa dapitan? Oo, bakit? Alam mo bang kalaguyo pala siya ng isang praile sa Maynila? Saan mo naman nasagap ang chispa na yan? May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Kalaguyo ng isang praile. Hindi ko lang lubos na maintindihan kung paano yung naging kaibigan ni Josephine. Si Josephine na naman nakikita mo. Hindi lang ako ang buong dapitan. Si Josephine mo ang nakikita. Bakit? Hindi mo naman siya itinatago, hindi ba? Katulad ngayon, pinabayaan mo siya mamalengke sa kabayanan ngayong alam mong kapansin-pansin ang kanyang kondisyon. Maria, minahan ka. Hindi mo malang inisip sasabihin ng ibang tao. Sasabihin ng ibang tao, ang importante ay maayos sa aming pagsasama. Para sa akin, sapat na yun! At palinan sa'yo, kahit kami mga kapatid mo, kahit kami at aming mga anak ay nagiging usap-usapan na sa buong dapitan dahil sa iskandaloso ang pagkasama ninyo. Skandaloso. Skandaloso, Aslo. Skandaloso para sa marami dahil maganda yung pagsasama. Skandaloso para sa iba dahil maayos sa aming buhay. Kumpara sa mag-asawa dyan, nakasangga. Pero palagi naman nag-aaway. Saan ba nanggaling ang Josephine na yan? Isang estranghera, isang yagit na nanggaling sa Hong Kong na padpad dito ang sinuwerte makasino ng iho de buwan ng pamilya. Maria, ba't kanyang ka magsalita? Ekstranghera man si Josephine, mabait siya. Mabait, malalahanin at masunurin. Ang ginagawa niya sa aking pag-alaga, ang ginagawa niya pagsunod sa akin, hindi ang magagawa niya sa Pilipina! Masunurin, hindi ba yan ang gusto mo, Pepe? Isang taong hindi makikipag-away sa'yo? Maria, ano ka ba? Kahit Hindi ka ba nagtataka, Pepe, ha? Hindi ka ba nagtataka? Ang higpit-higpit ng otoridade sa'yo. Ang higpit-higpit nila sa mga bisita mo. Kami ng sarili mong dugot laman ay hirapan humingi ng permiso para pumarito. Ano? Ano naman ang pagsasabi mo? Josephine mo, wala ka problema nakakabay sa dapitan, ha? Hindi ka ba nagtataka? Hindi ka ba nagsuspecha? Si Manuela Orlac, ang kaibigan ni Josephine. Hindi na siya kalaguyo ng mga praile. Espiya siya ng mga praile. At kaya siya nagpunta sa dapitan para mag-espiya sa'yo. Tama na. At alam mo ba, mabuti na malaman mo. Nung nasa Manila si Josephine, madalas siya lumalabas tuwing hapon kasama si Manuela Orlac. At alam mo ba kung saan nagpupunta? Ha? Hindi mo nakikita na. At alam mo, si Pepe, alam mo ba kung saan nagpupunta? Sa palasyo ng Arzobispo. Nakita sila nakipag-usap sa mga praile. Tama na, Maria. Tama na. You're hurting me. Tell me the truth. Joe, you're hurting me. Who are you really? What are you doing here? Joe, listen to me. Listen to me. Confess! I sent you! You are a spy! You're here to deceive me and betray me! Joe. Joe. Listen to me. Please let me explain. Don't you see? I did this all for you. I went to the Archbishop's palace. That's why I spoke with the friars. I pleaded with them. I asked them to pardon you.
You lied to me. Liar! Joe, Joe, I said forgive him. I said, please let him leave and his exile. I pleaded and I pleaded. Joe, is that his... Tama na! Tigilan mo na ako! Joe. Joe, I love you, Joe. I love you, Joe. Please don't leave me. Please don't leave me. Pepe, dali! Si Josephine. Si Josephine. Ang bata! Pepe. Santa Maria na ng Diyos, panahayan mo kami ng kasalanan. Ngayon ko kayo mamamatay siya nawa. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, pagkat kami nagpala sa babaeng lahat. At pinagpala natin ang anak mo si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan. Ngayon, at kung kami mamamatay, siya nawa. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, pagkat kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala din ang anak mo si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo ang kasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, siya nawa. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, pagkat kang pinagpala sa babaeng lahat. Ibinibigay ko sa iyo ang pangalan ng aking ama, Francisco. Paalam, anak. Patungo ka na sa isang lugar. Na walang mga mapang-api.
Don Fernando Blumentritt, mahal kong kaibigan. May hanging amihan na dumaraan dito. At sinasabing ito'y tanda na malapit na akong lumaya. Pero duda ako. Sa tinagal-tagal ng aking destiyero, nawalan na ako ng pag-asa. Makikita ko pa ang aking kalayaan. Maybe it's better this way, Joe. If you go to Spain and you find someone you fancy, you better marry her. Don't say that. Listen to me, Joe. Your sister Maria is right. Forget Maria. She's back in Manila anyway. No, she's right. Better for you to marry someone else than to live like what we've been doing. Hindi pa rin sumusuko ang iyong destiyero. Mag-aapat na taon na siya dito sa dapitan ay hindi pa rin siya tumitigil sa kanyang mga pakana. Maging doktor ng mga tropang Espanyol. Maniniwala ka ba sa sinseridad ng ganyang alok? Bakit hindi? Ipinakita na niya ang kanyang sinseridad dito sa dapitan. Malinaw ang kanyang mga intensyones. Gusto niyang umugnay sa mga revolusyonaryo ng Cuba. Gusto niya pumunta sa Cuba para pag-aralan ang revolusyon doon, para pagkatapos ay dadalhin niya ang revolusyon dito, sa Islas Filipinas. Lo siento mucho, Don Pepe. Tungkol sa iyong kahilingan, sumulat na ako sa gobernador general sa Manila. Ngunit hanggang ngayon, wala pang kasagutan. Salamat sa iyong pagmamalasakit, Don Ricardo. Huwag ka nang mag-abala. Kinalimutan ko ni mga bagay na yan. Masaya na ako dito sa tapitan. Maraming dapat gawin dito.
Senyor Mata, may ginawa akong reseta para sa kirot. Pero tatapatin ko kayo. Hindi ko na may babalik ang iyong paningin. Kinalulungkot kong bumiyahe kayo ng malayo para marinig lang ito. Salamat na rin, Doktor. At ikinararangal ko na nagsabi sa akin yan. Ayang mabunying si Dr. Jose Rizal. Magpahinga muna kayo. Meron kaming kubo para sa mga tiga Maynila. At mamayang gabi, panauhin ko kayo sa hapunan. Maaari ka bang makausap pagkatapos ng hapunan? Sa playa. Ang tunay kong pangalan ay Pio Valenzuela. Ako'y doktor din katulad mo. Kilala kita, Don Pio. Ang kaibigan natin Bulagay, dinala ko rito para lamang hindi magsuspecha ang mga autoridades. Ang talagang misyon namin ay hindi ang kanyang mga bulag na mga mata, kundi ang yung mga matalas na paningin. Matalinghaga kang magsalita. Malinaw yung mga mata, Dr. Rizal. Malinaw mong nakikita ang mga nangyayari sa ating bayan. Gusto sana naming hingin ang iyong payo. Handa ako makinig. Naaalala mo ba nung ipatapon ka? May 4 na taon na nakalilipas. Mahirap makalimutan. Nung araw na lumabas ang balita, may 4 na taon na nakararaan. Nung araw na yon, itinatag ang isang lihim na samahan. Ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Itinayo ito sa layuning maipaglaban ng sambayanan ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng armadong revolusyon. Kami? At inaamin kong ako'y miyembro din ito. Kami ang bunga ng iyong mga libro. Ikaw ang kinikilala naming inspirasyon. Hindi ko yan hinangad. Dr. Rizal, pinapunta ako rito ni Ginoong Bonifacio para sabihin sa iyo na handang sumiklab ang himagsikan sa kahit na anumang oras. Tigilan ninyo ang kabaliwang ito. Hindi pa handa ang Pilipinas sa revolusyon. Hindi pa hinog ang sitwasyon. Saan kayo kukuha ng armas? Sa mga kaaway. Sa loob ng 4 na taon. Gaano karaming armas ang naipon nyo sa ganyang paraan? Inaamin ko hindi sapat. Inuulit ko sa iyo, Don Pio. Sabihin mo sa iyong Supremo, natigilan na niyang kabaliwang ito. Paano mo mapipigil ang pagsabog ng bulkan? Hindi na makatitiis ang taong bayan sa kanilang buhay alipin. Hindi na marerendahan ang kanilang galit. Handa na silang lumaban. Sa ayaw man natin o gusto, may armas man o wala, sisiklab ang himagsikan. Dinadala niyo ang taong bayan sa bangin. Sa tiyak na kamatayan. Kung ayaw mo silang mahulog sa bangin, bakit hindi mo kami bigyan ng lambat? Ang payo mo, Dr. Rizal.
Kausapin ninyo mayayaman. Dahil kaya nilang bumili ng armas. Kausapin niyo rin ang may pinag-aralan dahil may konti silang kaalaman sa sensya militar. Matutulungan din nila kayong bumuo, pagsanay ng isang disiplinadong hukbo. Yan lang ang may papayo ko sa iyo. Paano ka, Dr. Rizal? Nananahimik na ako dito. Hindi ka patatahimikin ng mga hinahin ng bayan. May plano ang katipunan. Ipupusit ka namin mula rito. Itatakas ka namin sa Hapon o sa Hong Kong. Don Pio, kung gugustuhin ko, anumang oras ay makakatakas ako rito. Pero ibinigay ko sa gobyerno ang aking palabra de honor na hindi ako tatakas. Kung alis man ako, ang gusto ko ay sa marangal na paraan. Sa ayaw mo't sa gusto, ay idadamay ka ng mga praile sa mangyayaring kaguluhan. Baka kung anong gawin sa'yo sa sandaling mag-alsa ang sambayanan. Huwag ninyo akong lalahanin. Kung talagang puputok ang himagsikan, huwag na kayong lumingon pa para lamang sa isang tao. Don Pepe, narito na ang sulat mula sa Gobernador General. Pumayag na ang gobyerno ng Espanya na manilbihan ka bilang doktor sa Cuba. Ito na, amigo, ang pinakahihintay mo. Noong isang taong ko pa ito hinihintay. Pues, nakuha mo rin ang gusto mo. Alam mong buo na ang loob ko na permanente na ako maninira dito sa tapitan. Ngayon ito. Akala ko pa naman matutuwa ka. Kung dumating ito noon, oo. Pero ngayon, para akong hinainan ng pagkain gusto ko. Pero busog na ako. Don Pepe, pwede ka pang umatras. Ano na lang ang sasabihin ng gobyerno? Humingi ako ng pabor. Pagkatapos inayawan ko, nagbitiw ako ng palabra de honor, Don Ricardo. Pangangatawanan ko yan. Maghahanda na ako. Está bien. Sa isang buwan pagbalik ng vapor, naghihintay na ako sa daungan. Salamat sa Diyos. Tapos ang inyong destiyero. Matutuwa ang nanay dito. Malaya na siya, Josephine. Malaya na ang iyong Joe. Pero bakit ka pa maghihintay ng isang buwan? Bakit kailangan pa hintayin ng susunod na barko? Marami pa akong asikasuhin. May mapautang pa akong sisingilin. Maghanap pa ako ng bibili ng lupang ito. Baka kung ano pang isipin ng mga otoridades. Baka kung ano pang isipin nila kung maglagay ka pa dito ng isang buwan. Baka magbagong isip nila. Pepe, bukas ay may aalis na vapor. Bukas ay may aalis na vapor. Huwag ka na maghintay ng isa pang buwan. Kailangan pag-alis nun, nakasakay ka na rin doon.
O, sige. Bilis-bilisan niyo. Victorioso, todo elemento, marcherá el viento, dominarás. Y habitan la playa arenosa, en las proas del monte encumbrado, son tu trono a celo sagrado, donde pasó mi tierna niñez. En tu valle que esmaltan las flores, es sombrea frutal arboleda, nuestra mente formada se queda con el cuerpo, nuestro el alma a la vez. Salve, Talisa, y firme y constante, siempre adelante tú marcharás. Tú victorioso, todo elemento, marchará el viento, dominarás. Kapitan la playa arenosa.